Sa pagtanda, nagkakaroon ng mga pagbabago sa metabolismo, blood sugar regulation, at kidney function. Dahil dito, hindi lahat ng prutas ay ligtas o angkop para sa mga taong nasa edad 60 pataas. May ilang prutas na maaaring magpalala ng hypertension, magpataas ng blood sugar, o makasama sa kalusugan ng bituka. Sa video na ito, tatalakayin natin ang fat prutas na dapat iwasan o limitahan ng mga seniors at 4 prutas na may benepisyong klinikal sa kalusugan ng puso at sistema ng pagtunaw. Ang mga impormasyon ay nakabatay sa mga publikasyong medikal at rekomendasyon mula sa mga eksperto sa nutrisyon at geriatric health. Ang pakwan ay kilala bilang isang prutas na may mataas na water content at natural na pampalamig sa katawan. Gayunpaman, para sa mga taong nasa edad 60 pataas, lalo na sa may kasaysayan ng chronic kidney disease CKD o mahinang kidney function, ang sobrang pagkain ng pakwan ay maaaring magdulot ng komplikasyon. Ayon sa National Kidney Foundation NKF 2021, ang potassium ay isang mahalagang mineral na tumutulong sa regulasyon ng muscle contraction at heart rhythm. Subalit, kapag ang kidney ay hindi na gumagana ng maayos, nagkakaroon ng kahirapan sa pag-alis ng sobrang potassium sa katawan. Ito ay maaaring magresulta sa hyperkalemia, isang kondisyon na maaaring magdulot ng palpitations, panghihina ng kalamnan, o sa malulubhang kaso, cardiac arrest. Ang pakwan ay naglalaman ng humigit kumulang 112 ml ng potassium kada 100 gramo, bagamat hindi ito kasing taas ng saging o abokado. Ang mga seniors ay madalas nakakakonsumo ng pakwan sa mas malalaking dami dahil sa taglay nitong tubig at tamis. Ayon sa isang pag-aaral mula sa Clinical Journal of the American Society of Nephrology, CJASN, 2018, ang regular na pagkain ng mataas potassium fruits ng walang medical supervision ay maaaring magpataas ng potassium levels sa mga pasyenteng may stage 3 CKD or mas mataas. Bukod sa potassium, ang pakwan ay mayroon ding natural sugars gaya ng fructose. Para sa mga seniors na may type 2 diabetes, ang sobrang fructose intake ay maaaring magpataas ng blood sugar levels, ayon sa Harvard Health Publishing 2019. Kahit ang glycemic index ng pakwan ay katamtaman, ang glycemic load nito ay tumataas kapag kinain sa malaking bahagi. Nakaraniwang nangyayari lalo na sa panahon ng tag-init. Sa aspeto ng hydration, totoo na ang pakwan ay mainam sa pagdagdag ng fluid sa katawan. Ngunit kung may kasamang edema o fluid retention, nakaraniwan sa mga pasyenteng may heart failure o kidney impairment, ang mataas na fluid content ng pakwan ay maaaring maging sanhi ng fluid overload. Ayon sa Mayo Clinic Guidelines for Chronic Conditions 2020. Sa makatuwid, ang pakwan ay hindi ipinagbabawal sa lahat ng seniors. Gayunpaman, para sa mga may problema sa bato, atake sa puso, o labis na potassium sa dugo, mainam ang paglimita sa dami at kumonsulta sa isang nephrologist o dietitian bago ito isama sa araw-araw na pagkain. Sa tamang konteksto at tamang dami, maaaring bahagi pa rin ito ng isang balanseng dieta, pero hindi para sa lahat. Ang durian ay isang prutas na kilala sa natatanging amoy at matamis na lasa. Bagamat may taglay itong ilang mahahalagang nutrients gaya ng potassium at dietary fiber, mahalagang bigyang pansin ang nutrient density at fat content nito, lalo na para sa mga matatanda na may kondisyon gaya ng hypertension, dyslipidemia, o cardiovascular disease. Ayon sa Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition 2020,
Ang durian ay naglalaman ng 147 to 180 kcal kada 100 gramo na mas mataas kaysa karamihan sa mga prutas. Bukod dito, ito ay may 5-8 gramo ng fat. Karamihan ay saturated fat, bagamat hindi kasing taas ng saturated fat ng mga animal-based foods. Ang regular na pagkonsumo ng durian sa malalaking dami ay maaaring magpataas ng total cholesterol at triglyceride levels. Ayon sa Journal of Nutrition and Metabolism, 2019. Sa mga taong may edad na 60 pataas, ang cardiovascular system ay mas sensitibo sa mga pagbabago sa blood lipid profile ayon sa American Heart Association AHA. 2021. Ang labis na intake ng saturated fats ay nananatiling risk factor para sa pagtaas ng LDL cholesterol na may direktang kaugnayan sa atherosclerosis at pagkipot ng mga ugat sa puso. Dagdag pa rito, ang durian ay may taglay ding natural sugars na umaabot ng 13-15 gramo kada 100 gramo. Para sa mga seniors na may type 2 diabetes o insulin resistance, ang ganitong sugar load ay maaaring magdulot ng postprandial hyperglycemia, pagtaas ng blood sugar pagkatapos kumain, ayon sa Diabetes Care Journal 2018. Sa ganitong kaso, maaaring hindi maramdaman agad ang epekto. Ngunit paulit-ulit na pagtaas ng blood sugar ay nagdaragdag ng panganib sa komplikasyon sa mata, bato, at puso. May mga pananaliksik din na nagpapakita ng thermogenic effect ng durian. Ayon sa Food Chemistry 2017, ang ilang compound sa durian ay maaaring magdulot ng temporaryong pagtaas ng blood pressure at body temperature, lalo na kapag kinain ng marami at isinabay sa alcohol o high-fat meals na isang kombinasyong delikado sa mga may hypertension. Bagamat walang patunay na ang durian ay masama sa lahat para sa mga seniors na may alta presyon, mataas na kolesterol o diabetes, mainam na limitahan ito sa maliit na bahagi hindi hihigit sa 2-3 butil at huwag itong gawing regular na bahagi ng pang-araw-araw na dieta. Sa halip, piliin ang mas magagaan at low-fat na prutas upang suportahan ang kalusugan ng puso at metabolic balance. Ang ubas grapes ay isa sa mga pinaka-popular na prutas dahil sa tamis nito at pagiging madaling kainin. Gayunpaman, sa kabila ng ilang benepisyo tulad ng antioxidants at fiber, ito ay kabilang sa mga prutas na may mataas na natural sugar content, kaya't dapat pag-ingatan ng mga seniors, lalo na ng may type 2 diabetes, metabolic syndrome, o pre-diabetes. Ayon sa datos ng United States Department of Agriculture USDA, 2020, ang 100 gramo ng ubas ay naglalaman ng humigit kumulang 15-17 gramo ng carbohydrates. Karamihan ay fructose at glucose. Ang fructose, kapag nasobrahan, ay hindi agad ginagamit bilang energy at naipon sa atay, sa anyo ng fat, na maaaring magpataas ng panganib ng non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), isang kondisyon na karaniwang nakikita sa matatandang may sedentary lifestyle at mataas na blood sugar. Ayon sa World Journal of Hepatology 2019, bukod dito, may moderate to high glycemic index ang ubas, na nangangahulugan na maaari itong magpataas ng blood sugar ng mas mabilis kumpara sa ibang prutas, gaya ng mansanas o peras. Ayon sa Harvard Medical School 2018, ang glycemic load GL ng isang maliit na tasa ng ubas ay nasa 9-11 na maaaring ituring na medium impact. Ngunit sa mga taong sensitibo sa sugar fluctuations, ito ay maaaring maging sanhi ng postprandial hyperglycemia. Dagdag pa rito, ang fructose overload mula sa madalas at walang kontrol na pagkain ng prutas, gaya ng ubas, ay nauugnay sa insulin resistance, isang pangunahing risk factor ng type 2 diabetes at cardiovascular disease sa mga matatanda.
ayon sa Journal of Clinical Investigation 2017. Sa konteksto ng nutrisyon ng mga seniors, mahalagang piliin ang mga prutas na mayaman sa hibla ngunit may mababang sugar density upang makatulong sa regulasyon ng blood sugar, gut health, at kabuuang metabolic function. Ang ubas, habang masarap at may taglay na resveratrol, isang antioxidant, ay dapat kainin sa tamang dami lamang, hindi hihigit sa isang maliit na tasa, mahigit kumulang 75 o 100 gramo. At hindi dapat gawing pang-araw-araw na merienda, lalo na kung walang sabayang fiber o protina. Konklusyon: ang ubas ay hindi ipinagbabawal, ngunit ito ay kabilang sa mga prutas na may mataas na sugar load at mabilis ang epekto sa blood glucose. Kaya't ang mga seniors, lalo na ang may kondisyon sa metabolismo o puso, ay kailangang kumain nito ng may kontrol at gabay ng dietitian. Ang pinya pineapple ay isa sa mga prutas na karaniwang itinuturing na masustansya dahil sa taglay nitong vitamin C, bromelain enzyme, at antioxidants. Gayunpaman, sa kabila ng mga benepisyong ito, may mga pag-aaral na nagpapakita na ang regular o labis na pagkain ng pinya ay maaaring makairita sa gastrointestinal tract ng mga taong may edad 60 pataas, lalo na kung sila ay may kasaysayan ng gastroesophageal reflux disease, GERD, gastritis, o sensitivity sa acid. Ayon sa Journal of Gastroenterology and Hepatology 2018, ang mga prutas na may mataas na acid content gaya ng pinya ay kabilang sa mga trigger foods ng GERD at dyspepsia. Ang pH level ng pinya ay nasa pagitan ng 3.2 hanggang 4.0, na nangangahulugang ito ay isang acidic food. Sa mga matatandang may mahinang lower esophageal sphincter (LES), ang pagkain ng acidic na prutas ay maaaring magdulot ng pag-akyat ng acid mula sa tiyan patungo sa esophagus, na nauuwi sa sintomas gaya ng heartburn, pananakit ng tiyan, at pagdighay. Bukod sa acidity, ang pinya ay naglalaman ng bromelain, isang proteolytic enzyme na tumutulong sa pagtunaw ng protina. Habang ito ay kapaki-pakinabang sa ilang tao, maaring makairita ito sa lining ng tiyan, lalo na kung ito ay kinain ng walang laman ang sikmura o sa mga taong may gastric ulcers. Ayon sa World Journal of Gastrointestinal Pharmacology and Therapeutics 2020, ang bromelain sa mataas na konsentrasyon ay may potensyal na magdulot ng mild gastrointestinal symptoms, kabilang ang pananakit ng tiyan, diarrhea, at gastric discomfort sa mga sensitibong pasyente. Dagdag pa rito, ang pinya ay may taglay ding natural sugars at bagamat hindi ito kasing taas ng ubas o saging, ang glycemic index nito ay medium to high GI 5966 ayon sa International Tables of Glycemic Index and Glycemic Load 2021. Sa mga seniors na may type 2 diabetes o insulin resistance, ang labis na pagkain ng pinya ay maaaring makaapekto sa blood sugar control, lalo na kung walang sabayang fiber o protina sa pagkain. Sa konteksto ng senior nutrition, ang kalusugan ng tiyan ay isang mahalagang aspeto. Ayon sa National Institute on Aging (NIA) 2022, ang edad ay natural na nagpapabagal sa gastric emptying at nagpapataas ng panganib ng acid sensitivity. Kaya't ang pagkain ng acidic na prutas, gaya ng pinya, ay dapat limitahan sa maliit na bahagi at iwasan kung may kasalukuyang sintomas ng GERD, kabag, o ulcer. Sa kabuuan, ang pinya ay hindi masama, ngunit hindi rin ito inirerekomenda bilang regular na bahagi ng dieta ng mga seniors na may mga kondisyon sa tiyan o sa blood sugar regulation. Mas mainam ang mga prutas na low acid at high fiber.
gaya ng saging o mansanas, para sa pang-araw-araw na konsumo. Ang konsultasyon sa isang doktor o dietitian ay mahalaga upang malaman kung ang pinya ay angkop sa iyong kondisyon sa kalusugan. Ang saging banana ay isa sa mga prutas na malawak ang pagtanggap sa larangan ng nutrisyon, lalo na sa diet ng mga taong may edad 60 pataas. Ito ay kilala hindi lamang sa pagiging madaling kainin, kundi pati na rin sa mga benepisyong klinikal sa pagtunaw, balanse ng asido sa tiyan, at regulasyon ng blood pressure. Sa konteksto ng kalusugan ng mga matatanda, ang saging ay itinuturing na isang functional food dahil sa taglay nitong fiber, potassium, at resistant starch. Ayon sa British Journal of Nutrition 2020, ang saging ay may mababang acid content at may pH na humigit kumulang 5.0-5.3 na ginagawa itong natural na antacid sa mga seniors na may gastroesophageal reflux disease GERD o madalas makaranas ng heartburn. Ang saging ay tumutulong sa pag-neutralize ng gastric acid at sa proteksyon ng gastric mucosa. Ipinapayo ng ilang gastroenterologist na isama ang saging sa light meal plan para sa mga pasyente na may gastritis o sensitibong tiyan. Bukod sa epekto sa asido, ang saging ay may mataas na nilalaman ng resistant starch at pectin, dalawang uri ng dietary fiber na may positibong epekto sa bituka. Ayon sa pag-aaral mula sa Journal of Functional Foods 2019, ang resistant starch ay tumutulong sa pagpaparami ng mabubuting bakterya sa colon, partikular ang Bifidobacteria at Lactobacilli, na mahalaga sa gut health at immune function. Ito rin ay nakatutulong sa pagpapabagal ng digestion, kaya't mainam para sa mga may type 2 diabetes upang makontrol ang blood sugar spikes pagkatapos kumain. Isang medium-sized na saging humigit kumulang 118 gramo ay mayroong 4.2 ng potassium. Ayon sa USDA Food Data Central 2021, ang potassium ay mahalagang mineral sa regulasyon ng blood pressure. Ayon sa American Heart Association, AHA, 2020, ang sapat na potassium intake ay nakatutulong sa pagbawas ng epekto ng sodium sa katawan, na siyang pangunahing dahilan ng pagtaas ng presyon sa dugo. Para sa mga seniors na may borderline hypertension, ang regular na pagkain ng saging bilang bahagi ng balanced diet ay maaaring magbigay ng proteksyon sa cardiovascular health. Bukod sa cardiovascular at digestive benefits, ang saging ay mayroon ding taglay na tryptophan, isang amino acid na ginagamit ng katawan upang makabuo ng serotonin, isang neurotransmitter na may papel sa mood regulation at pagtulog. Ayon sa Nutrients Journal 2018, bagaman hindi direktang lunas, ang pagkain ng tryptophan-rich foods gaya ng saging ay maaaring makatulong sa mga matatandang may problema sa pagtulog o anxiety, sa tulong ng balanced diet at tamang lifestyle. Mahalagang tandaan na bagamat maraming benepisyo ang saging, ito ay dapat kainin sa tamang bahagi, lalo na sa mga seniors na may advanced kidney disease, kung saan ang sobrang potassium ay dapat iwasan para sa karamihan ng mga malusog na matatanda. Uno saging kada araw ay ligtas at maaaring isama sa almusal o merienda. Sa kabuuan, ang saging ay isang low-acid, high-fiber at nutrient-rich na prutas na angkop sa kalagayan ng maraming seniors. Ito ay tumutulong hindi lamang sa pagtunaw at regulasyon ng asido, kundi pati na rin sa kalusugan ng puso at kabuuang metabolic function. Ang bayabas guava ay isang prutas na may mataas na nutrisyon at mababang glycemic index, na ginagawa itong kapaki-pakinabang
sa mga matatandang may concern sa kalusugan ng bituka, immune function, at cardiovascular system. Sa kabila ng pagiging simpleng prutas, maraming pag-aaral ang nagpakita ng epektibong benepisyo ng bayabas sa blood pressure, cholesterol levels, at digestive regularity. Ayon sa datos ng USDA Food Data Central 2021, ang 100 gramo ng bayabas ay naglalaman ng 5.4 gramo ng dietary fiber, na itinuturing na mataas kung ikukumpara sa ibang prutas. Ang fiber na ito, partikular ang soluble fiber, ay mahalaga sa mga matatanda upang mapanatili ang maayos na pagdumi, maiwasan ang constipation, at mapababa ang cholesterol levels. Ayon sa British Journal of Nutrition 2018, ang regular na pagkain ng prutas na mayaman sa soluble fiber ay nakatulong sa pagbawas ng total cholesterol at LDL cholesterol, na parehong pangunahing risk factor sa sakit sa puso. Bukod sa hibla, ang bayabas ay mayaman din sa vitamin C at lycopene. Isang buong bayabas humigit kumulang 250 gramo ay maaaring maglaman ng higit sa 200 mg ng vitamin C na lampas sa daily requirement ng matatanda. Ayon sa European Journal of Clinical Nutrition 2019, ang vitamin C ay may mahalagang papel sa immune defense at tissue repair, lalo na sa mga senior na may pagbaba ng natural immunity sanhi ng pagtanda. Samantala, ang lycopene, isang carotenoid antioxidant na matatagpuan sa pink or pulang bayabas, ay may protective effect sa mga cells ng puso laban sa oxidative stress. Ayon sa Journal of Agricultural and Food Chemistry 2017, ang lycopene intake ay kaugnay ng pagbaba ng panganib sa atherosclerosis at stroke sa mga matatanda. Mayroon ding ebidensya na ang bayabas ay may anti-hypertensive effects. Isang clinical trial na isinagawa sa India na inilathala sa Nutrition Journal 2015 ay nagpakita na ang mga pasyente na regular na kumain ng bayabas sa loob ng 12 linggo ay nakaranas ng makabuluhang pagbaba ng systolic at diastolic blood pressure. Kasama na rin ang pagpapabuti sa lipid profile. Ang epekto ay iniugnay sa kombinasyon ng potassium, fiber, at antioxidant content ng prutas. Para sa mga senior na may prediabetes or diabetes, ang bayabas ay may mababang glycemic index, GI, 1224, depende sa hinog ng prutas. Ibig sabihin, hindi ito madaling nagpapataas ng blood sugar na mahalaga para sa blood glucose management. Dagdag pa rito, ang fiber ng bayabas ay nakakatulong sa pagbagal ng glucose absorption. Ayon sa Diabetes Research and Clinical Practice 2020. Sa kabila ng maraming benepisyo, mahalagang tandaan na ang pagkain ng bayabas ay dapat isama sa balanseng dieta. At kung kinakain ito ng hilaw, tiyakin ang wastong paghuhugas o pagbalat upang maiwasan ang panganib ng microbial contamination, lalo na sa may mahinang immune system. Sa pangkalahatan, ang bayabas ay isang prutas na nakakatulong sa kalusugan ng bituka, regulasyon ng kolesterol, at proteksyon sa puso, na siyang mga pangunahing layunin sa nutrisyon ng mga senior. Ito ay mura, abot kaya, at mataas ang density ng nutrisyon, kaya't mairerekomenda bilang regular na bahagi ng dieta para sa mga may edad 60 pataas. Ang mansanas apple ay isa sa mga pinakakaraniwang prutas sa buong mundo, at hindi ito nawawala sa mga rekomendasyon ng mga dietitian para sa mga matatandang nais mapanatili ang maayos na kalusugan ng puso, bituka, at blood sugar control. Bukod sa taglay nitong fiber, mayaman din ito sa mga bioactive compounds na may protective effects laban sa mga pangunahing sakit ng pagtanda. Ayon sa USDA Food Data Central 2021,
Ang isang medium-sized na mansanas, humigit kumulang 180 gramo, ay naglalaman ng pati si 5 gramo ng dietary fiber. Karamihan dito ay pectin, isang uri ng soluble fiber. Ayon sa Journal of the American College of Nutrition 2019, ang pectin ay may kakayahang bumuo ng gel sa bituka na bumabagal sa pag-absorb ng glucose at fat. Kaya't mainam ito sa mga seniors na may type 2 diabetes o mataas ang kolesterol. Ang pectin ay may karagdagang benepisyo sa kalusugan ng bituka. Sa isang pagsusuri mula sa Frontiers in Microbiology 2020, ang pectin mula sa mansanas ay nakatutulong sa pagpapalago ng mabubuting bakterya sa kolon. Partikular na ang Bacteroides at Faecalibacterium prausnitzii na nauugnay sa mas mababang antas ng systemic inflammation. Sa mga matatanda, ang pagbabalanse ng gut microbiota ay mahalaga para sa mas malakas na immune system at mas maayos na pagtunaw. Bukod sa fiber, ang mansanas ay mayaman sa polyphenols, kabilang ang quercetin at catechin. Ayon sa Nutrients Journal 2021, ang mga compound na ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na nakatutulong sa pagprotekta sa endothelium ng mga ugat laban sa oxidative stress, isang pangunahing salik sa atherosclerosis at hypertension. Sa isang 12-linggong randomized controlled trial na inilathala sa American Journal of Clinical Nutrition 2020, napag-alaman na ang pagkonsumo ng 2 mansanas kada araw ay nagresulta sa makabuluhang pagbaba ng LDL cholesterol at pagbuti ng endothelial function sa mga middle-aged to older adults. May mababang glycemic index din ang mansanas. Nasa pagitan ng 28-44 depende sa variety at hinog ng prutas. Ayon sa International GI Tables 2021, ibig sabihin, ang mansanas ay hindi mabilis nagpapataas ng blood sugar, kaya't ito ay angkop para sa mga seniors na may diabetes o pre-diabetes. Bukod dito, ang kombinasyon ng fiber at polyphenols ay nagpapababa rin ng postprandial glycemic response. Ayon sa Diabetes Research and Clinical Practice 2018, sa aspeto ng practical nutrition, ang mansanas ay madaling kainin, ligtas kahit walang luto, at maaring isama sa iba't ibang pagkain gaya ng oatmeal, salad, o maging merienda. Wala rin itong malalakas na allergenic proteins, kaya't bihira ang adverse reaction, lalo na sa matatandang may sensitibong panunaw. Gayunpaman, para sa mga pasyente na may advanced chronic kidney disease, kinakailangan pa ring isaalang-alang ang kabuuang potassium load mula sa dieta. Bagamat ang mansanas ay may katamtamang potassium content, humigit kumulang 100-150 kada 100 gramo. Mas mainam ang pagkonsulta sa dietitian para sa individual na pagplano ng pagkain. Sa kabuuan, ang mansanas ay isang ligtas, masustansya, at functionally protective na prutas para sa mga senior adults. Sa regular na pagkain, ito ay nakatutulong sa pagpapababa ng kolesterol, pagpapaganda ng panunaw, at pagbibigay ng proteksyon laban sa oxidative stress, na pawang mahahalaga sa pagtanda ng malusog at aktibo. Ang papaya ay isang prutas na madalas inirerekomenda sa mga matatanda dahil sa taglay nitong enzymes, dietary fiber, at micronutrients na may direktang benepisyo sa kalusugan ng bituka, immune system, at panunaw, bukod sa pagiging madaling nguyain at tunawin. Ito rin ay mababa sa calories at acid, kaya't ligtas kainin para sa karamihan ng mga taong edad 60 pataas. Isa sa mga pangunahing sangkap ng papaya ay ang papain, isang natural na enzyme na tumutulong sa pagkakalas ng protina sa tiyan.
Ayon sa International Journal of Food Sciences and Nutrition 2019, ang papain ay may proteolytic properties na katulad ng digestive enzymes ng katawan. Kaya't nakatutulong ito sa mga matatandang may mabagal o mahinang panunaw. Sa pag-aaral na isinagawa sa mga pasyenteng may chronic indigestion, ang regular na pagkain ng papaya ay nagresulta sa pagbaba ng bloating, kabag, at abdominal discomfort, lalo na sa mga pasyenteng may edad higit 60. Bukod sa digestive enzymes, ang papaya ay mataas sa soluble at insoluble fiber. Ayon sa USDA Food Data Central 2021, ang 100 gramo ng hinog na papaya ay mayroong humigit kumulang 1.7 gramo ng dietary fiber na tumutulong sa regular na pagdumi at pag-iwas sa constipation, isang karaniwang problema sa mga senior. Sa isang clinical review mula sa Nutrition Reviews 2020, ang regular na intake ng fiber mula sa prutas ay may malinaw na epekto sa pagtataguyod ng bowel regularity at sa pagpapababa ng panganib sa colorectal conditions, kabilang ang diverticulosis at polyps. Ang papaya rin ay itinuturing na rich source ng vitamin C at vitamin A, dalawang micronutrients na may pangunahing papel sa immune defense, cell repair, at eye health. Sa isang medium-size na papaya, humigit kumulang 275 gramo. Maaaring makuha ang mahigit 150 ml ng vitamin C na higit sa 100% ng recommended daily allowance para sa seniors, ayon sa National Institutes of Health NIH. 2022, ang vitamin C ay mahalaga sa collagen synthesis, wound healing, at cellular immunity. Habang ang provitamin A carotenoids mula sa papaya ay tumutulong sa kalusugan ng mata at epithelial tissue, na unti-unting humihina sa pagtanda. Ang taglay na antioxidants ng papaya tulad ng beta-carotene, lutein, at zeaxanthin ay may proteksyon din laban sa oxidative stress at age-related degeneration. Ayon sa Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition 2018, ang mga antioxidant na ito ay may potensyal na pabagalin ang paglala ng mga chronic inflammatory conditions sa mga matatanda gaya ng arthritis, hypertension, at cognitive decline. Isa rin sa mga praktikal na benepisyo ng papaya ay ang pagiging low glycemic index food, GI-60, o mas mababa depende sa hinog and, bagamat may natural na tamis. Hindi ito mabilis nagpapataas ng blood sugar, kaya't ligtas sa mga seniors na may diabetes o insulin resistance, lalo na kung isinama sa high-fiber meal. Sa isang pagsusuri mula sa Diabetes Therapy 2021, ang moderate consumption ng prutas na mataas sa fiber at micronutrients ay hindi nagpapalala ng glycemic control sa older adults, basta't sinusunod ang tamang bahagi. Panghuli, ang papaya ay madaling ihanda. Hindi nangangailangan ng pagluluto at maaaring ihalo sa iba't ibang pagkain tulad ng smoothies, salad, o kainin ng sariwa. Para sa mga seniors na may problema sa ngipin o digestion, ito ay isang praktikal at abot-kayang opsyon upang mapanatili ang nutrisyon at regularidad ng tiyan. Sa kabuuan, ang papaya ay isang functional na prutas na maaaring isama sa araw-araw na dieta ng matatanda upang suportahan ang kalusugan ng panunaw, immunity, at antioxidant protection, tatlong aspeto ng kalusugan na kritikal sa pagtanda ng maayos. Sa pagtanda, lalong nagiging mahalaga ang maingat na pagpili ng pagkain, kabilang na ang mga prutas na karaniwang iniuugnay sa kalusugan. Bagamat maraming prutas ang may benepisyo, hindi lahat ay angkop para sa mga taong edad 60 pataas, lalo na kung may mga kasabay na kondisyon gaya ng diabetes, alta presyon, o problema sa panunaw. Ang apat na prutas na dapat limitahan pakwan
durian, ubas, at pinya ay may ilang nutritional risks kapag hindi kinokontrol ang damin at dalas ng pagkain, lalo na sa mga seniors na may sensitibong kalagayan. Samantala, ang 4 na inirerekomendang prutas, saging, bayabas, mansanas, at papaya ay may malinaw na benepisyo sa kalusugan ng puso, pituka, at metabolic balance. Batay sa ebidensyang klinikal, mahalagang tandaan na ang bawat katawan ay iba-iba. Ang pinakamainam na paraan upang matukoy kung aling prutas ang angkop sa iyong kalagayan ay sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa isang lisensyadong doktor o rehistradong dietitian. Sa tamang impormasyon at tamang bahagi, ang prutas ay maaaring maging epektibong bahagi ng isang balanced, age-appropriate diet para sa mas aktibo at malusog na pagtanda. Uy, bang nakatulog sa inyo so ang video na ito. Mag-subscribe na sa channel. I-like at isi-share ito sa iyong mga mahal sa buhay. At huwag kalimutang i-comment kung alin sa mga prutas na ito ang palagi mong kinakain. Alagaan ang katawan. Piliin ang tama dahil ang kalusugan ay puhunan sa bawat yugto ng buhay.